balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Sa mga mainit na balita ngayong tanghali ng Biyernes, alkalde sa Maguindanao at siyam na iba pa patay sa shootout sa Cotabato City. Pangulong Rodrigo Duterte binida ang malaking investments na nakuha mula sa 3 araw na pagbisita sa Japan. Mga uuwi sa probinsya para samantalahin ang long holiday, inaasahan dadagsa sa mga pantalan at paliparan simula ngayong araw. Ilang provincial bus hindi naman pinabiyahe ng LTO matapos makitahan ng depekto. Panibagong bagyo posible pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa unang linggo ng Nobyembre. Pinay tinanghal ng 2016 Miss International. Ito na ang pang-anim na pagkakataon na nanalo ang Pilipinas sa Miss International Beauty Pageant. At Malacanang Kamao, susubukang makuha ang 4-0 win-loss record sa nakatakdang laban sa defending champion na AFP Cavaliers ngayong linggo. Magandang tanghali sa isang kararating na balita. Patay sa shootout sa isang checkpoint sa Makilala, North Cotabato ang mayor ng Dato Saudi Ampatuan na si Samsudin Dimaukom. Sa inisyal na ulat, nakatanggap umano ng impormasyon ng mga otoridad na magdadala ng droga ang grupo sa Dimaukom sa Maguindanao at Cotabato. Nang sitahin ng pulisya, ang convoy ng mayor ay kaagad na nagpaputok. Napatay sa sagupan si Mayor Dimaukom at siyam sa kanyang mga tauhan. Kabilang si Dimaukom at may bahay nito sa lista ng narco-politicians ng Philippine National Police o PNP. Matagumpay ang 3 araw na pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Japan kung saan nakakuha siya ng investment mula sa manufacturing at agrikultura na makapagbibigay ng maraming trabaho sa ating mga kababayan. May report si Victor Posare. Balik Pilipinas na kagabi si Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang 3 araw ng working visit sa Japan. Ayon sa Pangulo, produktibo ang kanyang naging pagbisita sa Japan kagaya sa aspetong pang-ekonomiya. I encourage private businesses in Japan to invest in the Philippines. Among the deals signed between the businesses were the investments in manufacturing and agriculture that will generate considerable number of jobs. Japan is well placed to remain as the Philippines' top trading partner. Tutulong din anya ang Japan sa pag-modernize ng maritime capacity ng Pilipinas. Magtutulungan din anya ang dalawang bansa, partikular sa pagpapanatili ng freedom of navigation at overflight sa West Philippine Sea, gayon din ang pagsusulong ng mapayapang paraan sa pagresolba ng territorial dispute sa lugar. Suportado din anya ng Japan ang pagsusulong ng Peace and Development Agenda sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, malinaw sa lahat na isang totoong kaibigan ng Pilipinas ang Japan. Subalit kasama naman sa pangakong dala ng Pangulo sa kanyang pag-uwi sa bansa ang pag-iwas sa pagbibitaw ng mga maaanghang na pananalita. I promise God to not to express slang, cuss words and every. So you guys hear me right always, because promise to God is He promised to the Filipino people. Matatandaang madalas na nakapagmumura ang Pangulo tuwing napag-uusapan ang issue sa illegal drugs at kapag pinupuna ang isinusulong niyang pinaigting na kampanya kontra dito. Pero nang tanungin kung magtutuloy-tuloy na ba ito,
Ang tugon ng Pangulo, So there's a timing, a time for everything, time to be foul-mouthed, and a time to, ano pa man, ayaw ko mababasa. I do not want anybody reading my mind because hindi na ako makadiskarte. But it's all calibrated. It's all, but timing. Just watch out for one thing in life. That's what I've learned. Miscalculation. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Maaari na manghuli ng isda ang mga kababayan nating mangingisda sa Scarborough Shoal. Isang linggo makalipas na dumalaw si Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Mula sa Pampanga may report si Joshua Antonio live. Go ahead, Joshua. Loro, magandang tanghali. Balitang hindi na itinataboy ng Chinese Coast Guard ang mga mangisda mula sa Zambales na pumapasok sa Scarborough Shoal. Ayon sa mga mangisda na aming nakausap, Miyerkules pa ng gabi ay nakapasok na umano ang mga mamamalakaya sa lugar. Sa kasalukuyang flora ay nasa 8 bangka umano mula sa Subic, Zambales ang pumalahot na upang mangisda sa pinagagawang teritoryo. Dahil dito, laking pasalamat ng mga mangisda sa Duterte administration dahil sa ginawang pagkipag-usap sa Chinese government. Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang pagbabalik mula sa pagbisita sa China na sa susunod na ilang araw ay maaari ng mangisda mga Pilipino sa Scarborough Shoal. At yan muna ang balita, balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa Joshua Antonio, nagulat mula sa Pampanga. Sa gitna ng issue sa joint military exercises ng Pilipinas at Amerika, ipinahayag ng Philippine Army na magkakaroong muli ng military exercises ang dalawang bansa ngayong Nobyembre. Mula sa Quezon City may report si Brian De Paz live. Go ahead, Brian. Yes, Flor, nakasaad sa annual program ng Philippine Army na mayroon silang 1-month joint at combined training exercise sa United States Special Operations Forces sa Nobyembre hanggang Disyembre ngayong taon. Ang nasabing pagsasanay ay tinawag na Philippines-United States Exercise Balance Piston 16-4. Tututok ito sa pagpapalakas ng war-fighting capabilities at interoperability ng Special Operations Command ng Philippine Army at U.S. Special Operations Forces. Ang training ay gagawin sa Maritime Training Facility sa Puerto Princesa, Palawan at military camp na nakabase sa Rizal. Naghahanda ang Philippine Army sa nasabing training liban na lang kung magkakaroon ng bagong direktiba mula sa kanilang General Headquarters. Kabilang sa joint exercise ang subject matter expert exchange, training on human rights, tactical combat casualty care at marksmanship. Balik sa iyo, Flor. Brian De Paz, nagulat mula sa Quezon City. Naglabas ang House Minority Group ng sariling report kaugnay ng investigasyon sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Nilalaman ng report na dapat nasampahan ang kaso sa Senator Leila de Lima dahil sa sangkot ito sa drug trade sa loob ng Bilibid. Narito ang report ni Nel Maribohok. Ipinaliwanag ng House Minority Group ang kanilang posisyon kaugnay ng pagsasampa ng kaso laban kay Senator Leila de Lima kaugnay ng investigasyon sa Bilibid illegal drug trade. Sa dissenting report ng minorya, kinontra nito ang House Justice Committee report, partikular na ang hindi pagrerekomenda na makasuhan ng mga personalidad na isinasangkot sa issue. Hindi na nila bago sa Kongreso ang pagrerekomenda ng pagsasampa ng kaso. Katunayan na magsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation noong 1998 sa umano'y anomalya sa Armed Forces of the Philippines Retirement Benefit System ay nagrekomenda ito ng prosekusyon sa mga sangkot sa usapin. Why are we going to come up with this report na sinasabi namin na kailan kaagad ng kasong issue? On the past 6 years of the Liberals administration, dito talaga lumaki ang droga. Sobra ang lakas. Base sa minority report, 6 ang maaaring isampang kaso sa dating Justice Secretary gaya ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act na may hanggang 20 taon na pagkakabilanggo kung mapatunayang protektor ng droga, direct at indirect bribery at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Muli namang pinabulaanan ni Senator de Lima ang aligasyon. May mga sariling ano rin yan, agenda. And some of them were so passionate about vilifying me in the course of the House
inquiry. Bibigyan rin ng kopya ng report ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na maaaring magsampa ng reklamo laban sa dating DOJ Secretary. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. At samantala, tahasan namang pinaratangan ni Senador De Lima na si Pangulong Rodrigo Duterte at ilang kalyado nito ang nasa likod ng paninira sa kanya. Ayon kay De Lima, ang mga tao ito ay kanyang nasagasaan noong panahon siya pa ang kalihim ng Department of Justice. Dahil nga magkakakampi na sila ngayon. May mga political alliances sila. GMA forces. And then yung mga PDAF senators. Alam ko meron silang mga tao na mga inuutusan dyan to also make my life difficult. Sino ba yung mga nag-briefing doon sa mga convicts na mga nag-testify against me? Sino ba yung mga nagre-represent sa kanila? May abogado dyan na alam ko, dating abogado ng dating Pangulo, and even for the powerful religious bloc. Alam nyo naman po siguro kung ano yung religious bloc na nagalit din sa akin noon. Ayon pa sa Senadora, may legal team na siyang binuo para sa pagsasampa niya ng kaso laban sa mga sumisira sa kanyang reputasyon. Wala pang takdang panahon kung kailan may babalik sa Pilipinas ang nadagip na drug lord na si Kerwin Espinosa sa Abu Dhabi. Pero ngayon pa lamang ay handa na ang PNP Region 7 sa security plan sa kalipasya na sa Leyte ikulong si Espinosa. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Pinaghahandaan na ng Leyte Provincial Police ang magiging seguridad ng #1 suspected drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa, ang anak ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ayon kay Police Chief Inspector Maria Villarin Tuwaya, tagapagsalita ng PNP Regional Office 8, hanggang ngayon ay nasa kustodiya pa rin ng Abu Dhabi government si Kerwin. An iya deportation in Nalalangan with that kay ito na Ministry of Interior in Abu Dhabi ingin papanginano kung may adaba na violate hi Kerwin dito sa Abu Dhabi. May delay. Supposedly, and expected nga niya to, a day after haniya aresto, unta, mahangan hinaha Pilipinas. Hindi naman nagbigay ng impormasyon ng pulisya kung saan pansamantalang ikukulong si Kerwin sakaling i-turn over na ito sa Philippine government at dalhin sa Leyte. Ito ay upang matiyak ang seguridad dito, lalo na't isang high value profile ang nakababatang Espinosa. Posible itong maging testigo laban sa mga nalalaman nitong high-ranking government officials na protektor o sangkot sa illegal drug operations. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang maliligtas ito sa pagkakakulong dahil sa kinakaharap nitong mga kaso. Naton kaandaman it's seguridad in aandaman na hito naton Leyte Police Provincial Office iton pag-abot ni Kerwin Espinosa nga ni Leyte. Nga about hiton commit pag kunhain hi ko commit hi Kerwin pag ulpot, it's up to the court to decide. So an aton lang an i-ensure good ang seguridad ni Kerwin while nga hinahaton. Samantala, nananawagan rin ng PNP sa publiko na makipagtulungan sa ikadarakip ng isa pang itinuturing na high-value target sa riyon na si Ernesto Erning Gonzales. Nakatakas ito matapos makaengkwentro ang mga pulis sa Marabot Samar noong buwan ng Agosto. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Tiniyak ni PNP Chief Ronald De La Rosa na mataas ang moral ng mga pulis. Ginawa ni De La Rosa ang pahayag sa kanyang talumpati sa gun shooting competition ng Region 4A sa Batangas. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Panauhing pandangal kahapon sa isinagawang gun shooting competition ng Region 4A si Police Director General Ronald Bato De La Rosa sa Tanawan City, Batangas. Dito, inihayag ni PNP Chief De La Rosa na mataas na ang moral at kredibilidad ng mga pulis ngayon dahil sa programa nila sa pagsugpo sa krimen at iligal na droga. Tumataas yung ating credibility sa publiko. Nakikita ang taong bayan ginagawa natin, sila natutuwa. So, yung kapulisan ngayon tumataas. Marami na rin umanong mga negosyante ang lumalapit sa PNP Chief na nag-aalok ng financial support sa anti-criminality campaign ng PNP. Yung business sector, tingnan lang, nakikita na yung ating magandang epekto sa ating ginagawa. Sila ay natutuwa at sila ay tumutulong.
Hindi natin kailangan pang hihingi. Samantala, bilang proteksyon naman sa mga pulis na sumasabak sa mga anti-illegal drug operation, nag-order na ang PNP ng karagdagang bulletproof vest. So ngayon, ay yan ang focus natin. Bibili tayo ng mga vest. Yung vest na in-order ko, yung manipis, yung cover, yung pwede naka-civilian ka. Samantala, ibinalita rin ng Chief PNP na dumating na ang first batch ng mga reloading machine na ipamamahagi naman sa lahat ng regional at provincial police office ng PNP. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Tanawan City, Batangas. Binaliwala lamang ni Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa ang pagsuspindi ng San Francisco Police Department o SFPD sa Amerika sa exchange training nito sa Pilipinas. Pinutol ng San Francisco Police Department ang programa dahil sa issue ng drug war sa bansa ng Administrasyong Duterte. Wala tayong magawa. That's the decision nila yan. Hindi pa natin pwedeng ipagpumilit yung sarili natin kung ayaw lang tumulong. Susunod, panibagong bagyo posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa unang linggo ng Nobyembre. Mga uuwi sa probinsya para samantalahin ang long holiday na saan dadagsa sa mga pantalan at palipanan simula ngayong araw. Ilang provincial bus hindi naman pinabiyahe ng LTO. At North Luzon Expressway, pinaghahandaan na ang malaking bulto ng mga motorista na bibiyahe pa norte mamayang hapon. Libre ng towing service, ibibigay naman sa mga motoristang magkakaaberya ang sasakyan. Alamin po muna natin kung magiging maulan ang undas dahil merong bagyong papasok sa teritoryo ng Pilipinas sa unang araw ng Nobyembre. Alamin natin ito kay Ray Pelayo. Ray! Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Patuloy na umiiral ang Intertropical Convergence Zone na nakaka-apekto po sa may Palawan, Visayas and Mindanao. Sa mga lugar po na yan, ayon sa pag-asa ay makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtangang pagulan. Kasama na rin po ang Bicol Region. Samantalang Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas naman po ng partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms o yung biglaan pong mga pag-ulan. Isang low pressure area po nasa labas ng Philippine Air Responsibility. Nasa silangan po ito ng Mindanao pero malayo pa po ito. At ayon sa pag-asa, maaaring by next week, it's either November 1 or 2, ay posible po itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Kung ito po yung magiging bagyo, papangalanan po itong Marse at pang-13 ngayon 2016 at una naman kung sakasakali sa buwan po ng Nobyembre. Dating latest sa lagay ng panahon, balik sa inyo, studio. Ray Pelayo nagulat mula sa pag-asa DOST. 3 bus sa Araneta Terminal ang hindi pinabiyahe ng Land Transportation Office o LTO matapos na makita ng depekto sa isinagawang inspeksyon nito kaninang umaga. Samantala, mas sinigpitan pa ng Philippine National Police o PNP ang ipinatutupad na seguridad sa terminal dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero mula ngayong araw. Mula sa Araneta Bus Terminal sa Cubao, may report si Grace Casin live. Go ahead, Grace! Simula pa kahapon, 2 bus na ang hindi pinabiyahe ng LTO dito sa Araneta Bus Terminal. Dahil base sa kanilang assessment, hindi ito pumasa sa kanilang safety standard at hindi raw ligtas ibiyahe ng malayo. Kinolt ng LTO ang Silver Star Bus na ito matapos makakita ang LTO na pudpud na ang mga gulong nito at maluwag rin ang tornilyo sa gulong. Bibiyahe sana papuntang Bicol ang bus nang pigilin ito ng LTO dahil delikado umano itong bumiyahe ng malayo. Ito na ang ikalawang bus na hindi pinabiyahe ng LTO. Samantala, lalo pang hinigpitan ang seguridad dito sa loob at labas ng Araneta Bus Terminal. Isa-isang iniinspeksyon ng mga pulis at security guard ang mga bagahe na dala ng mga pasahero. May mga bomb sniffing dog na rin na umiikot at tinatiyak na walang pampasabog o anumang pinagbabawal na bagay sa bawat dalang gamit ng mga pasahero.
Ilan sa mga matutulis na bagay na rin ang nakumpiska ng mga otoridad gaya ng screwdriver, kutsilyo at cutter. Sa pag-ikot, NCRPO Chief Oscar Albayalde kasama si QCPD Director Guillermo Eleazar, tiniyak nitong nababantayan ng mga pulis ang paligid ng terminal. Narito ang ilan sa mga naging pahayag ng NCRPO Chief. Uuwi, no? Mas mabuti po siguro na mas maaga kung pwede at maiwasan natin yung siksikan dito sa mga bus terminals. Nakita naman natin na habang hindi pa siksikan, mas maganda po siguro na bumiyahe tayo ng mas maaga-aga. But then again, rini-remind natin yung ating mga commuters na yung mga pinagbabawal na dadalhin, no? Lalong-lalo na yung baril o kung anumang bladed weapon, and of course, yung illegal drugs. Flor, sa ngayon kakaunti pa ang mga pasahero dito sa Araneta Bus Terminal. Sa ngayon, ayon sa tansya ng PNP, nasa 600 to 700 pa lang ang pasahero. Pero ayon naman sa pamunuan ng terminal, mamayang hating gabi, inaasahang aabot pa ito sa 7,000 dahil yung mga ilan sa ating mga kababayan ay may trabaho pa ngayon at pag uwi nila mamaya, tiyak na dito raw dediretso ang marami. Gayunman, tiniyak ng pamunuan ng terminal na hindi naman daw sila mauubusan ng bus dahil nagbigay na rin ng special permit ang LTFRB. Sa mga pila naman ang ticket, floor, kakaunti pa rin ang pila ngayon at ayon sa mga may-ari ng mga ticketing booth na yan ay marami pa rin daw mga available na ticket para sa mga pasaherong kukuha pa lang ngayong araw. Floor? Grace Casin, nagulat mula sa Araneta Bus Terminal. Inaasahan ng Philippine Coast Guard na aabot sa 800,000 mga pasahero ang dadagsa simula ngayong araw sa mga pantalan sa iba't ibang panig ng bansa kaugnay ng undas. Narito ang report ni Aiko Miguel. We saw that they're really prepared for the coming undas, influx of passengers. Nakita natin handang-handa sila, maganda ang pasilidad, bago, malamig ang air conditioning, may libre tayong wifi, May libre tayong wifi, malinis ang comfort rooms. Ito ang overall assessment ni Philippine Ports Authority General Manager J.D. Santiago sa inspeksyon sa Manila North Harbor kahapon. Ayon sa opisyal, malaking tulong ang advanced ticketing service ng mga shipping line upang mapaghandaan ang bulto ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong taon. Sa tala ng Philippine Coast Guard, nasa 811,000 na mga pasahero sa buong bansa ang dumagsa sa mga pantalan noong nakaraang taon. Tinatayang ganitong bilang din ng mga biyahero ang maitatala ngayong Undas 2016. Ang kailangan lang naman, yung mga pasahero mas maaga sa tinakdang panahon, mga 4 na oras, pagkatapos yung mga pinagbabawal na mga bagay like likido, mga matalas na bagay, mga baril, hindi na dapat dalhin. Tiniyak naman ng PCG na mahigpit ang ipatutupad na seguridad lalo na at sa ngayon ay nasa heightened alert status pa rin ang mga pantalan at mga pampublikong lugar sa bansa na itinaas noong night market bombing sa Davao City. Samantala, tiniyak din ng Philippine Ports Authority na gumawa na sila ng mga hakbang upang maiwasan ang congestion at delay sa mga biyahe. Ngunit nagpaalala muli sa mga pasahero na maglaan ng sapat na oras ng paghahanda upang maiwasan ang mga aberya. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Samantala, nagsimula ng dumagsa ang mga pasahero na uuwi sa mga probinsya ngayong long weekend sa Batangas Pier. Mula sa Batangas Port, may report si Vincent Octavio live. Go ahead, Vincent. Yes, Lord, nagsimula na dumagsa kaninang umaga ang mga pasahero na uuwi sa kanilang mga probinsya upang samantalahin ng long holiday sa Batangas Port. Pangunahing patutunguhan ng mga pasahero ang Puerto Galera sa Oriental Mindoro, Ojongan Romblon, Occidental Mindoro at Abra de Ilog. Mahigit 20,000 pasahero ang inaasahan ng Philippine Ports Authority na dadagsa sa pantala ng Batangas ngayong long holiday. Wala pa namang problema sa pagbili ng tiket sa barko para sa lahat ng biyahe ngayong araw. Samantala, kaninang umaga ay nag-inspeksyon sa mga motorbangka ang Philippine Coast Guard. Inalam ng Coast Guard kung nasa kondisyon ang mga motorbangka at ang mga piloto ng mga ito. Patuloy naman ang paalala ng PPA at PCG sa mga pupunta ng pantala ng Batangas na huwag magdadala ng mga ipinagbabawal na bagay tulad ng baril, matutulis na bagay at iba pa para hindi maabala pa.
Inaasahan naman ng Ports Authority na mas bubuhos ang mga pasahero mamayang gabi hanggang sa araw ng linggo. At yan muna ang update mula dito sa Batangas Port. Balik. Maraming salamat sa iyo, Vincent Octavio, nagulat mula sa Batangas Port. At samantala naman naglagay na ang pamunuan ng Philippine Coast Guard ng mga assistance centers sa malaking pantalan sa Masbate. Narito ang report ni Jerry Galicia. Nakahanda na ang Passenger Assistance Center ng Philippine Coast Guard sa mga pangunahing pantalan sa Masbate sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong long weekend. Naglagay ng PCG ng help desk kung saan pwedeng dumulog at makapagtanong ang mga uuwing pasahero. Nakikita po naman natin sa mga port, meron tayong mga Passenger Assistance Center kung tawagin or PAC, kung saan yung mga pasahero po natin, pwede po sila maglagay doon ng mga complaints nila. May kasama rin po sila kami na ang Coast Guard na PCGA or yung civilian volunteers po namin na pwede po sila doon magpa-check up, magpa-BP kung may mga problema na nararamdaman po. Paalala din ng Coast Guard sa mga pasahero na huwag iiwan ang kanilang mga bagahe na walang bantay upang huwag mabiktima ng mga magnanakaw ngayong dadagsa ang mga tao sa pantalan. Dadagsa yung mga pasahero, kaya yung mga pasahero po, konting ingat din naman po sa mga belongings nila na madukutan sila kasi sobrang dami siksikan. Hindi natin maiiwasan na na halimbawa may madukutan sila, kaya doble ingat po sa mga pasahero. Ihigpitan rin ang inspeksyon sa mga pantalan upang huwag makapasok at makalabas ang mga pinagbabawal na mga bagay gaya ng mga deadly weapon. Gagamitin din ng Coast Guard ang kanilang K9 unit sa pag-inspeksyon ng mga bagay na daladalahan ng mga pasahero. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Masbate. Handang-handa na rin ang pabunuan ng North Luzon Expressway sa inaasahang pagdagsa ng mga motorista simula ngayong araw na uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong long weekend. Mula sa NLEX, may report si Nestor Torres, live. Nestor. Yes, Lakay, magandang tanghali. Maluwag pa rin ang daloy ng mga sasakyan sa kahabaan ng North Luzon Expressway sa mga uuwi papuntang norte sa mga oras na ito. Ayon sa pamunuan ng NLEX, inaasahang mamayang alas 3 pa ng hapon magsisimulang maramdaman ang pagsisikip ng trapiko dahil sa pagdagsa ng mga babiyahe pa uwi sa probinsya ngayong weekend. Sa pagtaya ng NLEX, hindi bababa sa 230,000 na sasakyan ang maglalakbay ngayon sa NLEX na mas mataas kumpara sa daily average na 200,000 kada araw. Sakali namang sumikip ang trapiko ngayong umaga, ay handa naman ang NLEX dahil ito ang Motorist Assistance Program na Safe Trip Mo Sagot Ko. May alok rin ang NLEX na libreng medical assistance at toll service facility. At upang maiwasan ang build-up ng mga sasakyan sa mga toll gate, magpapatupad rin ng portable collection system ang NLEX, partikular na sa main entry plaza sa Mindanao at Balintawak at Bukawi. Paalala pa rin sa mga babiyahe, sundin ang 60 to 100 km per hour na speed limit upang maiwasan lakay ang aksidente. Tiyakin rin na nasa maayos ang kondisyon ng sasakyan at maayos din ang preno at baterya, may supply ng tubig, gasolina at sakto ang hangin ng gulong bago bumiyahe upang huwag magka-aberya. Sakaling masiraan ang sasakyan, maaari namang tumawag sa NLEX hotline na 02-3500 o bumisita sa North Luzon Integrated Guide Travel Advisory System sa website na www.tollways.net.ph upang makita mula Balintawak pa norte. Lakay sa ngayon, yung mga luluwas na papuntang Maynila sa gawing Balintawak na nag-build up na ang mga sasakyan, usad pa yung mga sasakyan sa mga papuntang Maynila sa parting Balintawak. At wala na mga naiulat na major accident maliban doon sa mga nasisiraan ng sasakyan sa kahabaan ng NLEX. At yan mo lang ating live update mula dito sa Balintawak. Balik sa iyo, Sakay. Maraming salamat, Nestor Torres mula sa North Luzon Expressway. Sa iba pang mga balita, nais pa imbestigahan ng Senado ang uno'y maanumalyang paggawad ng infrastructure projects sa dalawang Chinese firm na hindi umano maganda ang track record. Narito ang report ni Joyce Balancio.
Maghahain sa susunod na linggo si Senator Laila de Lima ng resolusyon upang imbestigahan ng Senado ang manay maanomalyang pag-award ng kontrata ng infrastructure project sa dalawang Chinese firms. Ito ay matapos ibalita sa isang pahayagan na ang isang Chinese firm ay naban ng World Bank at ang isa naman sangkot sa reclamation activities sa Spratly Islands. Kabilang sa mga proyektong hahawakan ng mga kumpanyang ito ay ang Bonifacio Global City Ninoy Aquino International Airport segment ng Metro Manila Bus Rapid Transit. Ayon kay Senator de Lima, maaaring isang tied loan ito na ibinigay ng China sa bansa. Oo, pinapautang tayo ng isang foreign government, pero sila ang merong karapatan na pumili kung sino bibigyan ng kontrata na yan o ng project na yan. Yung pinapautang sa atin ay hindi naman sa atin talaga, kundi mapupunta doon sa kung sino man yung contractor or supplier. And this, kaya yan ang essence ng tied loans, and tied loans are unconstitutional and illegal under our laws. Dapat anya itignan na ng Senado ang estado ng mga proyektong ito at kung sumunod ba ito sa tamang proseso na naaayon sa government procurement law. Ayon naman sa grupong Bayan Muna, hindi na dapat maulit pa ang nangyari noon sa NBN-ZTE broadband deal at ilang MRT at LRT contracts kung saan bilyon pesos na ang nagastos ng pamahalaan pero napatigil dahil sa naging anomalya sa procurement process. Sa isang pahayag naman ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA, sinabi itong hindi pa ia-award ang kontrata sa mga nasabing Chinese firms at ginagawa pa lang ang isang feasibility study alinsunod sa Memorandum of Understanding. Ginagarantiya naman ng BCDA na susunod sa tamang proseso ng bidding ang mga proyekto. Joyce Balancio, UNCV News and Rescue, Pasay City. Naghain ng panukalang batas si Senador Grace Poe para palawigin pa ang burial assistance ng Department of Social Welfare and Development o kaya DSWD. Mula sa Pasay City, nagbabalik si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Nais nga ni Senator Grace Poe na palawakin pa ang kasalukuyang Burial Assistance Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at maisama na nga sa naturang programa ang mga unclaimed at unidentified na mga patay. Sa Senate Bill 1229 na inihain ng Senadora, magiging sakop ng burial assistance ang gastusin ng pick-up mula sa ospital o morgue, pag-iembalsamo, halaga ng casket o cremation, pati na rin ang lamay at libing. Pero ayon sa Senadora, dapat hindi lalagpas sa 10,000 pesos ang gagastusin dito. Nais rin niya mapabilis ang serbisyo ng DSWD at pagbawalan itong tumanggi dahil sa kawalan lang ng documentation o mga papeles. Maliban dito, naghain din ang Senadora ng isa pang panukalang batas na layo naman imandato ang pagsasagawa ng autopsiya sa isang menor de edad na maaring biktima ng isang foul play. Pagbabawalan sa ilalim ng panukalang batas ang pagtanggi ng mga kamag-anak na menor de edad na pagsasagawa ng autopsiya, maliban lang kung may kaugnayan sa relihiyon ang magiging dahilan. Ayon pa sa Senadora, dapat bigyan ng pamahalaan ng hustisya at respeto ang mga patay, unclaimed, unidentified o menor de edad man ng mga ito, lalo na kung biktima sila ng mga krimen. Lakay? Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-uulat mula sa lungsod ng Pasay. At yun naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid na ating kasambahay na si Deb Riveral live mula sa Cebu City. Maayong to, Deb! Daghang salamat, Lakay, ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalaing-laing dapit sa atong nasod. Gisiguro sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Zamboanga nga dili apektado sa nagkahanap nga relasyon sa Pilipinas ug Amerika ang mga programa sa kagamhanan sa Estados Unidos sa dakbayan. Aniya ang report ni Dante Amento. Hindi pa siyempre para el ayuda desde na United States Agency for International Development o USAID na Ciudad de Zamboanga Maskindol Taperdia el correlación del Pilipinas y Estados Unidos. Este ya asegura el alcaldesa de Ciudad de Zamboanga Ben Climaco acabar el junta con el USAID Strengthening Urban Resilience for Growth Equity o SURGE Chief of Party Maris Mickelsons. Explicación del alcalde con libertad y tarda ya taase el US government el magaprograma con este na ciudad.
Their commitment is to finish the 5-year program that they have started with the city. In fact, they have a search office in the city of Zamboanga, and they will also bring it out to the USAID, the other programs that are being done in the cities. Uno también el Ciudad de Zamboanga que beneficia por más de 10 años U.S. Joint Special Operations Task Force Philippines o JSOTF-P. Despite of the different pronouncement, they continue on to support the government of the Philippines. Y habla pa el alcaldesa Climaco, está abierto el ciudad na alguno país que el deseo ayuda o en contacto con ellos. Del lunes, ya firma con el Sisterhood Agreement el ciudad na Ciudad de Cuecang, China. Dante Amento, Une TV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Samtang posibleng matangtang sa serbisyo ang 5 ka-traffic law enforcer sa Dakbayan sa Bacolod nga nasakpang wala mobuhat sa ilang trabaho samtang ting trabaho. Kini ang balita ni Lalaine Moreno. Dakop sa akto nga nagailinom kag nagavideoki ang 5 katinawo sa Bacolod Traffic Authority Office samtang naga-duty pasado alas 2 sang hapon sang nagligad nga Martes. Gilayon nga gin-relieve ang mga ini samtang ginaimbestigahan ang insidente. Tatanggalin niya sigurado, papalitan. Kasi for violation ng house rules natin for dishonesty at saka dereliction of duty. Suno kay Bacolod Traffic Authority Officer in Charge, Police Superintendent Luisito Asibuchi. Posible nga kakason sa obra ang mga ini bangod sa paglapas sa house rules. Ginsiguro naman sa bitaw nga mabaton paghihapon nila ang ila ulihi nga sweldo. Grave offense ito tungkol sa nung time ng nag-inom sila kag sila on duty 2 o'clock ng hapon. Ang 5 ka-traffic law enforcers ang nakadistino sa Libertad Street, Bacolod City halin alauna sang hapon hasta alas 8 sang gabi nga puros job order. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Bacolod City. Bahin, kapin sa usa ka gatusan nga tricycle driver sa Dakbayan sa Puerto Princesa ang nipailam sa mass health screening sa Department of Health Mimaropa. Kini ang balita ni Andy Pagayona. Sumailalim sa mass health screening ang mahigit sa 100 tricycle driver sa Puerto Princesa City. Maliban sa polusyon, expose ang mga tricycle driver sa iba't ibang sakit na posibleng makaapekto sa kanilang pamilya at pasahero. Kaya naman nagsagawa ng libreng medical, HIV at tuberculosis test ang Department of Health Mimaropa. Ayon sa mga organizer, nais nila na maturuan ng mga tricycle upang mapangalagaan ang kanilang sarili. So this launch, uunahin namin yung mga tricycle drivers. So tingnan namin kung talagang maging successful. Mukhang marami na nga umiikot sa mga tent. Happy ako doon. Pero this one is an integrated diagnosis for infectious disease for vulnerable people. So it's a project of the Department of Health, Mimaropa. Maliban sa health screening, nagsagawa rin ng road safety reminders ang mga organizers. Maganda para sa amin to at sana magpatuloy ito hanggang sa kamatayan na namin. At malaking bagay ito para sa mga driver na kamukha ko. Susunod na magsasagawa ng screening ang mga organizer sa mga van, jeepney, multicab drivers sa lungsod. Andy Pagayona, UNTV News and Rescue, Palawan. O kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik diha sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. Susunod, Malacanang Kamao nais makaagapay sa 4-0 record ng BOC Transformers kontra sa defending champion AFP Cavaliers sa linggo. Pambato ng Pilipinas na si Kylie Versosa kinoronahan bilang Miss International 2016. At kapanapanabik na mga tagpo at magagandang special effects. Abangan sa pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto.
Tinatangkay ng Malacanang Kamao na makaagapay sa 4-0 record ng BOC Transformers sa pagpapatuloy ng mga aksyon sa elimination round ng 5th UNTV Cup sa linggo. Narito ang report ni Bernard Dadis. La Cuesta fakes position defense. Uy, ganda ng flyby. Gat-gat, kanina pa nila ginagawa. Pasok niya. Isa na namang mahigpit na sagupaan ang matutunghayan sa linggo sa pagpapatuloy ng first round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Sa unang pagkakataon ngayong season, magtutuos ang defending champion AFP Cavaliers at ang Malacanang Kamao sa main event ng triple header ng UNTV Cup Season 5 alas 5 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Tanging ang Malacanang team ang wala pang talo sa Group A na may 3-0 win-loss record. Samantalang ang AFP Cavaliers naman ay may 2 ng panalo at 1 talo. Noong nakaraang season, hindi nakatikim ng talo ang AFP sa first round eliminations. Kaya para sa defending champion, gagamitin nila ng husto ang halos 2 linggo upang paghandaan ang Kamao team. Yun siguro para sa akin blessing in disguise kasi at least kailangan sa isang team medyo matalo ka rin para maramdaman mo na hindi ka pwedeng mag-overconfident lagi. Sabi ko sa kanila, wake up call sa atin to. Natalo tayo, sana hindi na mangyari ulit. Practice tayo ulit. Balik natin yung winning tradition ng AFP. Samantala, porsigido naman ang Malacanang Kamao na maitala ang kanilang ika-4 na sunod na panalo. Tinalo ng Malacanang Kamao ang BFP Firefighters noong nakaraang linggo at ang BFP naman ang tumalo sa AFP noong October 9. So paghahanda rin namin, so alam naman natin galing rin sa pahinga ang AFP. So wala lang kaming iniisip, magpa-practice kami. 1 game at a time lang kami. Ayon pa sa Malacanang, mataas ang moral ng kanilang team kaya naman maganda ang kanilang samahan at plays. Sinabi lang namin, lalo na para kay Presidente to, kaya tayo Kamao. Kaya lang inaano namin sa kanila, sa samahan namin, talagang maganda na. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Flor, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Canada and the European Union express optimism that the trade deal will pass after Belgium agrees on changes. Christophe Fugaban has the news. Canada exprime l'optimisme en signant d'un candidature avec l'Union européenne après le Belgique a terminé en impasse dans son concurrent à l'accord libre-échange. Canada a dit qu'elle reste prudemment optimiste après le Belgique s'est tourné à accepter de signer l'accord commercial du Canada et l'Europe ou AECG. Après son gouvernement régional avait opposé la proposition. Plus tôt cette semaine, le Premier ministre de Belgique avait discuté les affaires et avait changé sa décision initiale concernant la difficulté de ce secteur agricole, malgré qu'il ait encore besoin de l'autorisation de tous les États de l'Union européenne et Canada. Lyon a ajouté qu'il y a certainement un optimisme, mais il y a encore plus à regarder. Je suis prudemment optimiste. Chat est chaud et craint l'eau froide. Nous espérons que les Européens se sont entendus entre eux parce que le Canada est prêt à signer. Je crois que si la nouvelle que vous annoncez se concrétise, c'est une excellente nouvelle. Je pense que l'une des têtes de AECG plus rigoureux a dit qu'il est très content par les résultats de la décision de Belgique et qu'elle est prêt à avancer dès que toutes sont accordées. Christophe Fugaban, nouvelle UNTV et Subitage, Montréal, Québec. Meanwhile, emergency workers came out in force on Thursday to assist thousands of residents left homeless by the earthquakes that struck central Italy overnight. Despite widespread damage in many towns, there were no reports of anyone killed or buried under the rubble. The authorities are now checking through the piles of debris left by destroyed buildings through the use of sniffer dogs. Soldiers also set up solidarity centers and provided meals for those left homeless, while firemen escorted residences to collect belongings in their buildings. The government said it set aside aid 40 million euros during a cabinet meeting on Thursday
for immediate costs related to the earthquakes. And in other news, a campaign plane carrying U.S. Republican Vice Presidential nominee Mike Pence skidded off the runway after landing at New York City's LaGuardia Airport on Thursday. There were about 30 people on board the plane, including Pence's wife and daughter, but no one was hurt. The plane was coming from Fort Dodge, Iowa, where Pence had participated in a campaign event. The takeoff was delayed for about 2 hours because of bad weather in New York. Pence has canceled his appearance at a fundraiser scheduled for Thursday night at Trump Tower in Manhattan. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Flor. Thank you, William. Ang pambato ng Pilipinas na si Kylie Versosa ang kinoronahan bilang 2016 Miss International. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. Muling nakuha ng Pilipinas ang korona sa Miss International Beauty Pageant na ginanap sa Tokyo, Japan kahapon. Lumutang ang gandang Pilipina ng ating pambato na si Kylie Versosa sa suot nitong traditional costume at blue evening gown. Ipinamalas naman ni Kylie ang talino sa kanyang winning answer speech sa 56th Miss International Beauty Pageant. 3 things come to mind when I think of Miss International: culture, education, and international understanding. These 3 work together to make the brand of the Miss International Beauty Pageant relevant to the global community and to our time. Lubos naman ang pasalamat ng 24 na taong gulang na kindergarten teacher at model sa lahat ng sumuporta sa kanya hanggang sa marating ang tagumpay. I cannot believe this moment right now, and I am ecstatic and happy. Thank you so much to my family, to the Philippines, to everyone who supported me. I did not go through this journey alone. Si Kylie ang ika-6 na Pilipina na kinoronahan bilang Miss International. Unang nasungkit ng bansa ang titulo noong 1964 nang koronahan si Gemma Cruz, Aurora P1 noong 1970, Melanie Marquez noong 1979 at Precious Lara Kigaman noong 2005. Huling nakuha ng bansa ang titulo noong 2013 sa pamamagitan ni Bea Rose Santiago. Samantalang natuwa naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkapanalo ni Kylie. Magugunitang nag-post pa sa kanyang Instagram ang beauty queen ng picture nila ng Pangulo na noon ay nasa Japan din para sa state visit. Of course, I am happy. I am always happy if our beautiful women win all the titles. Kasi Pilipino tayo, it gives us kunting hambog. It lifts parang mayabang tayo na, kita mo? Magaganda ang mga maming Pilipina, pero yung lahat kayo dyan sa Human Rights Commission, mga pangit. 69 na contestants mula sa iba't ibang bansa ang lumahok sa prestigyosong beauty pageant. Itinanghal na runner-up ang Australia, Indonesia, Nicaragua at United States. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa pagbabalik ng veteranong aktor na si Jeffrey Santos sa Isang Araw, the movie, naniniwala ito na mas maganda ang ikatlong yugto kumpara sa naunang 2 serye. Alamin natin kung bakit sa report ni Brian Evangelista. Bukod sa espesyal ang mga artistang nagsiganap dito sa Isang Araw, ikatlong yugto, piling-pili din ang location shooting ng pelikula. Dahil mula sa Tagaytay, nandito kami ngayon sa napakagandang tanawin ng Batangas. Bukod sa mga magagandang eksena, kapansin-pansin din ang mga breathtaking views na mapapanood sa pagbabalik ng Isang Araw, ikatlong yugto. Tapos yung mga locations natin, kakaiba. It's not always that you see locations like these. And kung paano nakita itong nag-iisang lugar na to sa inilaki-laki ng lugar na to. Ay, may ganung aspeto.
Ang batikang aktor na si Jeffrey Santos ay kasama din sa part 2 ng pelikula. At ngayon ay magbabalik siyang muli bilang si Governor Angelo San Diego. Aniya, kitang-kita ang potensyal ng Isang Araw the Movie na makipagsabayan sa mga pelikulang ipinalalabas sa loob at maging sa labas ng bansa. Sabi ko, wow, CGIs, and then yung bilis ng editing, cutthroat technology used to edit the movie. Sabi ko, wow, sabi ko, grabe yung budget na ginugol dito ni Kuya Daniel at saka yung dedikasyon ba. Samantala, madaragdag naman sa line-up ng star-studded film na ito si Andrew Schimmer, na gaganap bilang anak ni Governor Angelo. Ayon kay Andrew, matagal na niyang pinananabikang mapasama sa one-of-a-kind film. Kasi pag minsan matagal ka na, minsan kahit na dumadating yung project, nawawala na yung excitement. Lalo na pagka paulit-ulit yung ginagawa mo, paulit-ulit yung genre, paulit-ulit yung roles. Etong project na to, in fairness, grabe excitement ito. So it's a must na mapanood siya ng tao sa ganitong pagkakataon, sa ganitong sitwasyon ng mundo ngayon. Nagpapasalamat naman si Andrew na makabahagi sa advocacy film na may puso para sa manonood. Alam mo yun, parang something new, something different. Yung pag napanood mo, alam mo, hindi ka lang proud na kasama ka or ginawa mo. Proud ka na may matututunan yung taong nanonood. May lesson, di ba? Kaya isama ang buong pamilya sa darating na Nobyembre sa natatanging pelikula na hinahangaan maging sa ibayong dagat. And I was blessed enough na isinama niya ako sa abroad premieres natin like Hong Kong and Singapore. And yung nakita kong reaksyon ng tao, yung pagtanggap sa kanya, if they enjoyed part 2, or they will ask for more ng part 3. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. Ako rin, excited na ako mapanood niya. Nag-build up ang excitement eh. Talagang gustong-gusto mo talagang kahit na cameo role eh, no? At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. Eh kaso, lakay, mga bata at saka mga gwapo eh. Manonood na lang tayo. UNTVC News, may balita, saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali at happy weekend!